Kamusta? Aking mahal na kapatid na lalaki. Aking mahal na kapatid na babae. Nais ko na ang biyaya ng ating Panginoong Hesus ay mapasa iyo at sa iyong pamilya ngayon at magpakailanman. Amen? Ako si Pastor Antonio Jr. at tuwang-tuwa akong nandito para ipanalangin ka, pati ang iyong pamilya, kalusugan at trabaho. At magdala rin ng aral mula sa salita ng Diyos, mga kapatid, dahil ang Biblia ang pinakamakapangyarihan at kamanghamanghang aklat sa mundo. Nalulungkot ako tuwing nakikita ko ang mga anak ng Diyos na hindi kilala ang kanyang salita. Sabi ni Jesus, nagkakamali kayo dahil hindi ninyo alam ang kasulatan o kapangyarihan ng Diyos. Mga kapatid, ayaw ng Diyos na tayo ay palakad-lakad lang sa mundo. Nagkakamali, gumagawa ng maling desisyon at nabibigo, hindi ganoon. Pwede at kailangan nating makilala ang salita ng Diyos. At ngayon, gusto kong magbahagi ng aral na magbabago ng iyong buhay, ng iyong pananaw sa mga bagay, at ng paraan kung paano kumikilos ang Diyos sa iyong buhay at sa pamamagitan mo. Amen? Ilan sa inyo dito ang nagnanais na maggamit ng Panginoon? Isulat ninyo dito sa mga komento. Diyos, gusto kong magamit mo ako. Naniniwala ako, mga kapatid, na laging nakikipag-usap ang Diyos sa atin. Pero madalas hindi natin alam paano makilala ang kanyang tinig. Akala natin na isa lang itong maliit na boses na pumapasok sa ating isipan. Madalas, hindi natin pinapansin ang mga pangyayari sa ating paligid. Hindi ba totoo? Sinasabi ko ito dahil madalas ginagamit ng Diyos kahit ang mga hindi magagandang bagay para hilahin tayo pabalik sa Kanya para muli nating marinig ang tinig niya. Madalas gamitin ng Diyos ang mga pagsubok, disyerto o bagyo. Di ba't ganito rin nangyari sa alibughang anak? Sinasabi sa Biblia na nagpasya ang batang iyon na ubusin ang lahat ng kanyang mana sa pagwawaldas, pag-inom at sa prostitusyon. Hanggang sa biglang dumating ang matinding tagtuyot at ang tagtuyot na iyon ay naging kailangan. Bakit? Pagkatapos dumating ang masamang sitwasyon na iyon, napagtanto ng binatang iyon na wala na siyang pera, wala na siyang mga kaibigan, at naging kailangan na mangyari iyon para maalala niya ang kanyang ama. Noong nasa pinakamababa siya ng buhay, nagtatrabaho sa malupit na lalaki at hindi pinapakain ng pagkain ng baboy, naalala niya, grabe, masaya pala ako noon sa piling ng ama, hindi ko lang alam. Mga kapatid, sana hindi natin kailangang pagdaanan ang ganito. Sana hindi natin kailangang makaranas ng mga pagkawala sa ating buhay. Hindi pagkakaunawaan sa mag-asawa o pamilya para lang ma-realize nating masaya pala tayo noon, di lang natin alam. May binatang lumapit sa akin at nagsabing, Pastor, minsan pinasagana ako ng Diyos at naging masagana sa pera, pero hindi naman talaga ako masaya noon. Pastor, madalas akong magreklamo at pakiramdam ko, hindi ako karapat-dapat. Sabi niya, Pastor, kung bigyan ka ng Diyos ng marami, huwag kalimutang magpasalamat. Dahil hindi ako marunong magpasalamat, kinailangan kong maranasan ang hirap para ma-realize na masaya na pala ako noon, hindi ko lang alam. Sabi pa niya, Pastor, hindi ako naging masaya dahil mas marami akong pera. Hindi. Masaya ako dahil may pamilya ako. May pagmamahal ako ng asawa ko, ng mga anak ko. At ako. Maraming beses akong nagreklamo. Maraming beses akong naging sagabal. Naging bato ako sa daan. Kaya, mga kapatid, kailangan nating pag-isipan, oo, ang mga nangyayari. Maaaring babala ito ng Diyos para bumalik tayo sa kanyang presensya. Sinasabi ko ito dahil may ilan sa inyo matagal nang di pumupunta sa simbahan. Hindi na seryoso sa pagdarasal, ginagawang biro ang kasalanan at hindi na inaalala ang buhay kay Panginoon. Naniniwala akong ngayon ang araw ng iyong pagbabago at transformasyon. Huwag mo nang ipagpaliban. Alam kong madalas, di mo na rin nirerespeto ang sarili mo. Nangako kang magbabago pero hindi mo na rin iginagalang ang sarili mong salita at pangako dahil hindi mo tinutupad. Ngayon, mga kapatid, mangako tayo sa Diyos at magdesisyon ng matatag na manatili sa kanyang presensya. Amen? Luwalhati sa Diyos, magbibigay na ako ng aral. Bago ang lahat, hinihiling ko lang na mag-subscribe ka sa aking channel. Tara na, sandali lang yan, libre lang ito. I-click mo ang button na mag-subscribe na nasa ibaba, lalabas ang isang kampanilya. Mahalagang i-click mo ang kampanilyang iyon at piliin ang opsyong lahat. Ayos ba? Ganito mo lang matatanggap ang mga susunod kong video at nais din kitang imbitahan na sumabay sa panalangin sa gabi, alas 6 ng gabi at pati na rin ang mga video sa hapon kung saan palagi akong nagdadala ng iba't ibang paksa na may kaugnayan sa salita ng Diyos. Aleluya! Mga kapatid, gusto kong basahin sa inyo ang isang talata na nasa Amos, Kabanata 3, talata 7.
Tingnan ninyo, nakasulat dito. Tiyak na ang Panginoong Diyos ay hindi gagawa ng anuman nang hindi muna inihahayag ang kanyang plano sa kanyang mga lingkod, ang mga propeta. Amen? Kaluwalhatian sa Diyos mga kapatid, narito na hindi gagawa ang Diyos ng anuman sa mundong ito nang hindi muna ipinapaalam sa kanyang mga propeta, sa kanyang mga lingkod. Ngayon, ipapaliwanag ko, sa lumang tipan, ang propeta ay tagapagsalita ng Diyos. Sa tuwing nais ng Diyos na makipag-usap sa isang tao o makipag-usap sa bansang Israel o magbigay ng babala, anumang bagay na nais niyang gawin, ginagamit niya ang bibig ng propeta. Sa bagong tipan, lumawak ang kahulugan ng propeta dahil ngayon ang propeta, hindi na lang siya yung iisang tao, isa o dalawa na pinipili ng Diyos, hindi na. Ang propeta ay kahit sinong anak ng Diyos na handang magpagamit sa kanya. Nagagamitin ng Diyos ang kanyang bibig, na magsasalita ang Diyos sa ibang tao sa pamamagitan mo. Amen? Baka iniisip mo dyan, Pastor, pero wala akong kaloob ng pagiging propeta. Pastor, bago pa lang ako sa paglalakbay na ito, Pastor. Hindi man ako palaging nasa simbahan, nagdarasal at nagbabasa pa rin ako ng Biblia. Hindi yun mahalaga dahil ang mahalaga sa Diyos ay ang mga handang magpagamit. Sabi sa aklat ng mga gawa sa Biblia, pagkatapos ng Pentecostes o pagbaba ng Espiritu Santo. Sa puso ng mga Kristiyano, pagkatapos noon, ang inyong mga anak ay magpapahayag ng propesiya. Iyan ang nakasulat. Iyan ay isang propesiya ni Joel na natupad na at ngayon ay natutupad sa ating mga buhay. Ang mga anak ng Diyos ay magpapahayag na ngayon ng propesiya. Paano nga ba ito nangyayari sa aktwal? Nangyayari ito kapag tunay kang tumanggap ng isang pahayag. Nagsasalita ang Diyos sa iyong puso sa anumang paraan. Binibigyan ka niya ng salita at ibinibigay mo ito sa ibang tao. Iyan ang isang paraan. Madalas, kapag nagbabasa ka ng Biblia at nag-aalab ito sa puso mo, nararamdaman mong gusto mo itong ibahagi sa iba. Hindi ito kailangang mangyari sa loob ng simbahan. Hindi mo kailangang nasa pulpito ka para makapagpahayag ka ng propesiya. Hindi. Kapag inilagay ng Diyos ang isang salita sa puso mo at ibinigay mo ito sa isang tao, nagpapahayag ka ng propesiya sa buhay ng taong iyon. Amen? At sinabi ni Apostol Pablo na ang propesiya ay may tatlong layunin. Ang unang layunin ay magpatibay. Ang pangalawang layunin ay magpalakas ng loob. At ang pangatlong layunin ay magbigay ng kaaliwan. Kaya, ang propesiya ay palaging may layunin na ilapit ang isang tao sa Diyos, patibayin ang kanyang pananampalataya, palakasin ang loob kung kinakailangan, ibig sabihin, pagsabihan o itama ang mali, at magbigay rin ng kaaliwan. Mga kapatid, ang sarap sa pakiramdam kapag tayo ay inaaliw ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, hindi ba? Isang araw, ako at ang asawa ko ay dumaan sa matinding espiritual na laban. Isang kapatid na babae ang tumawag at nagtanong, Pastor, pwede po ba kaming pumunta sa bahay ninyo para magdasal? Kasama ko po ang ilang kapatid at nais naming pagpalain kayo. Sabi ko, Ate, hindi mo na kailangan magpaalam. Pwede kayong pumunta. Sakto ang dating ninyo. Kailangan talaga namin. Oh, Gloria! Pagdating nila, naghahanda kami ng kape at nagkwentuhan tungkol sa mga kababalaghan ng Diyos. Hindi nila alam ang pinagdadaanan namin. Biglang tinapik ng Diyos ang puso ng kapatid at ipinagdasal niya ako. Oh, mga kapatid, bumaba ang kaluwalhatian ng Diyos. Napakalakas ng presensya ng Panginoon at ako'y napaiyak at nanalangin sa mga wika. Lumapit ako sa Diyos at naging ginhawa ito, pati sa aking asawa na kinausap din ng Diyos. Ginamit ng Diyos ang lalaking iyon para ipropesiya at maghayag ng pagpapala sa amin. Inihayag din ng Diyos sa kanya ang mga bagay na alam lang namin ng aking asawa. Kaya, mga kapatid, ang propesiya ay nagsisilbing pampatibay. Tandaan ninyo ito para magpalakas ng loob at magbigay ng kaaliwan. Amen? Basahin ko muna ang isang talata bago tayo magdasal. Tungkol kay Propeta Elias, sinasabi ng Biblia na si Elias ay isang taong mapanalanginin. Isang taong nagtiyaga sa panalangin. At ang panalangin na ginagawa ng isang lalaki at babae ng Diyos ay isang mabisang panalangin. Ibig sabihin, ang taong tunay na lumalakad kasama ang Diyos, hindi siya nagbibiro sa kanyang mga salita. Hindi niya isinusumpa ang isang tao at pagkatapos ay niluluwalhati ang Diyos. Hindi. Hindi siya gumagawa ng mga bastos na biro. Hindi. Ang kanyang bibig ay para magpahayag ng pagpapala, tagumpay, aleluya, at magpayo kung kailangan. Babasahin ko ang talata na nagsasabing si Elias ay pumunta kay Haring Akab, isang hari na naligaw ng landas, isang hari na nagdala ng idolatriya sa gitna ng bayan ng Israel.
At kung hindi pa sapat ang pagre-rebelde niya, nag-asawa pa siya ng masamang babaeng si Jezebel. Ang lalaking ito ay gumawa ng masasamang bagay na hindi kinalugdan ng Panginoon. At sinabi na ng Diyos sa aklat ng Deuteronomio na kung magkakaroon ng idolatriya sa gitna ng bayan ng Diyos, magsasara ang langit at hindi magpapadala ng ulan ang Diyos. Si Elias ay isang lalaking nakakakilala sa salita ng Diyos. Lumapit siya kay Haring Akabe at nagbigay ng propesiya. Basahin natin ito, Unang Hari 17:1. Tingnan mo ang nakasulat. Sinabi ni Elias kay Haring Akabe, "Buhay ang Panginoon, ang Diyos ng Israel na aking pinaglilingkuran. Walang magiging hamog o ulan sa mga susunod na taon hanggat hindi ko inuutos." Amen? Kaya mga kapatid, si Elias ay kilala ang salita ng Diyos. Alam niya na kapag may idolatria, isasara ng Diyos ang langit at hindi magpapadala ng ulan. At iyon mismo ang sinabi ni Elias kay Haring Akabe. Tiyak na habang nabubuhay ang Panginoon, walang magiging hamog o ulan sa mga susunod na taon, mga kapatid. Ang nakakatuwa ay tinapos ni Elias sa pagsasabing, "Hanggang sa ako ang mag-utos." Ibig sabihin, nakatanggap siya ng tagubilin mula sa Diyos na muling uulan lang kapag siya ang nag-utos, kapag siya ang nanalangin, kapag muli niyang pinagpala. Kung itutuloy natin ang pagbabasa ng talatang ito sa Unang Hari 18, isatingnan mo kung ano ang nakasulat. Pagkalipas ng ilang panahon, sa 2nd taon ng tagtuyot, sinabi ng Panginoon kay Elias, "Pumunta ka at humarap kay Haring Akab at sabihin mong magpapadala na ako ng ulan." Amen? Tingnan niyo mga kapatid, napaka-interesante ito. Muling nagsalita ang Diyos kay Elias, "Elias, harapin mo si Haring Akab at sabihin mong pauulanin ko ulit." Naalala niyo ba yung binasa ko sa simula? Sa Amos Kabanata 3 na sinabing hindi gagawa ang Diyos nang hindi muna ipinapaalam sa kanyang mga propeta? Ganon din ang nangyari kay Elias. Kinausap siya ng Diyos, "Elias, dumating na ang oras, pumunta ka roon at sabihin mong uulan na ulit." Pero alam niyo ba kung ano ang pinaka-interesante sa lahat ng ito mga kapatid? Nang ibigay ni Elias ang mensahe kay Haring Akab, alam niyo ba ginawa niya? Hindi siya naghintay lang o umuwi para manood ng Netflix. Biro lang no? Hindi siya pumunta para basta-basta lang. Siya ay nagdasal mga kapatid. Isa siyang mapagdasal at hindi lang marunong magsalita, kundi tunay na nagdarasal. At sinasabi sa Biblia na umakyat siya sa bundok at nagdasal ng paulit-ulit. At parang walang nangyayari. At pinapapunta niya ang kanyang lingkod sa unahan para tingnan kung may senyales na ng ulan, kung madilim na ang mga ulap at wala namang nagbabago. Pero si Elias, iniisip ko, ay nanalangin, "Panginoon, naipahayag ko na ang salita. Tuparin mo ito. Diyos, parangalan mo ang salitang ibinigay ko. Dahil ako'y iyong lingkod at ipinapahayag mo sa akin ang iyong mga plano. Gawin mong umulan ngayon mga kapatid." Lumapit ang lingkod kay Elias at sinabi, "Elias, wala pa akong napapansing kakaiba. Napansin ko lang ang isang maliit na ulap na kasinlaki ng palad ng tao, nasa unahan at malayo." Mga kapatid, noong oras na yon naintindihan ni Elias, dumating na ang oras. Sinagot ng Diyos ang aking panalangin. Isang maliit na palatandaan lang iyon, pero nagpatakbo kay Elias at nagpadala ang Diyos ng malakas na ulan noong panahong iyon. Mga kapatid, iyon lang ang gusto kong sabihin sa inyo. Pinararangalan ng Diyos. Gusto tayong gamitin ng Diyos. Gusto niyang ipahayag ang kanyang mga plano para sa atin. Pero kailangan nating magpatuloy sa panalangin. Tama ba? Ikaw na palaging nananalangin kasama ko dito araw-araw, huwag kang titigil sa panalangin. Kahit na parang walang senyales ng ulan, kahit na parang hindi pa umaalis ang tagtuyot, na parang hindi pa natatapos ang iyong disyerto, ang iyong pagtitiyaga ang magdadala ng tagumpay. Amen? Nais ko talagang tanggapin mo ang salitang ito sa puso mo at isabuhay. Ang problema, mga kapatid, ay madalas nating nawawala ang biyaya dahil sumusuko tayo bago pa man ang tamang oras. Kaya napakahalaga na magdasal tayo hanggang sa huli. Malinaw itong pinaalala ni Jesus, lalo na sa Lucas Kabanata 18. Nagkwento siya ng talinghaga tungkol sa halaga ng pagpupursige sa panalangin. Amen? Ngayon, tayo ay mananalangin. Pahiran ko ng langis ang aking mga kamay. Mga kapatid, hindi ako mas magaling kaysa sa inyo o sa iba. Tinawag ako ng Diyos para sa gawaing ito. At minsang nananalangin ako, nagsalita siya, "Anak ko, dumating na ang oras para simulan mong pahiran ng langis ang mga tao, kahit malayo sila. Gusto ko ring pahiran ng langis ang iyong buhay, kahit malayo ka."
Kung ikaw ay may sakit sa iyong katawan, kung ikaw ay may karamdaman, anumang sakit na nararamdaman mo, o kahit sakit sa iyong kaluluwa, marahil ikaw ay nagdurusa dahil sa isang tao, ito ay parang sakit na hindi nawawala, maaaring dulot ng pagdadalamhati, pagkawala, o iba pa. Ilagay ang kamay sa pinakamasakit na bahagi. Ngayon, gusto kong ipagdasal ang iyong buhay. Amen? At huwag mong kalimutan, sa huli, hihilingin ko sa iyo na ibahagi ito dahil may mga taong kailangang makarinig ng salitang ito. At naway ipagkaloob ng Diyos ang kanyang biyaya sa iyong buhay. Pumikit, iunat ang mga kamay at ilagay sa masakit na bahagi ng katawan. Papuri sa Diyos, manalangin tayo. Panginoon, Diyos at Ama, lumalapit ako sa iyong presensya. Salamat sa hininga ng buhay at sa pagkakataong narito kami upang makinig sa iyong salita. Napakabuti, Ama, na matuto pa kami tungkol sa iyo. Sinabi mo na dapat kaming matuto sa iyo dahil ikaw ay maamo at mapagpakumbaba. Panginoon, kailangan pa naming matuto mula sa iyo. Ilang beses, Ama, nawawalan kami ng pag-asa at nababalisa na parang ang pagkabalisa ay kumakatok at natataranta kami. Ngunit, Panginoon, sa sandaling ito, aking Ama, hinihiling ko sa iyo para sa iyong mga anak. Ipahayag mo ang iyong mga plano para sa kanila, aking Ama. Magdala ka ng liwanag kung saan may kadiliman, liwanag sa isipan, sa puso, upang magkaroon sila ng kaliwanagan sa dapat nilang gawin, o aking Diyos. Gaya ni Elias na tumanggap ng salita, hindi siya tumigil. Nanalangin siya ayon sa natanggap niyang salita. Nagpasya kami, Ama, na simula ngayon ay mas manalangin at hanapin pa ang iyong presensya. O Panginoon, umaasa kami sa iyong biyaya at awa dahil wala kaming anumang mabuting maiaalay. Ngunit minahal mo kami, ikaw ang unang pumili sa amin. At dahil dito narito kami, O Diyos, upang ipahayag ang aming pagdepende at ang aming pagmamahal sa iyo. Ama, marami pong naliligaw na tupa na di makahanap ng kapayapaan sa panandaliang bagay ng mundo. Panginoong Hesus, nais ko talaga, Panginoong Hesus, na bumalik ang taong ito sa iyong presensya. Dalhin mo siya, Panginoon, buhatin mo ang tupang ito sa iyong mga balikat at ibalik mo siya, Panginoon. O Diyos, ayokong mag-isa sa langit. Nais kong makasama ang aking mga kapatid at ibahagi sa kanila ang biyaya ng Panginoon magpakailanman. Panginoon, aking Diyos, ang mundong ito ay malupit. Ang mundong ito, Ama ko, ay nasa ilalim ng masama ayon sa iyong salita. Ngunit narito kami, Diyos, sa lilim ng makapangyarihan sa lahat, sa lilim ng Diyos na makapangyarihan. Dito namin nais magpahinga, Panginoon, sa pakikisama sa mga kapatid, sa iyong presensya, hinahanap ka at sinasamba. Ama, iniunat ko ang aking mga kamay ngayon, Diyos, at hinihiling ko sa iyo. Jesus, tulungan mo ang taong ito ngayon. Hipuin mo, Panginoon, ang sugat na ito, ang sugat ng kaluluwa, sugat ng katawan. Ilang tao, Diyos ko, ang umiiyak ngayon, Ama. Nararamdaman nila, Ama, ang iyong presensya, ang iyong paghipo. Jesus, hindi kami nandito para magbiro. Nandito kami dahil naniniwala kami sa iyong kapangyarihan. Ang Panginoon ay muling nabuhay sa ikatlong araw. Ang Panginoon ay buhay. At hinihiling ko sa iyo ngayon, Panginoong Jesus, ibuhos mo ang langis ng pagpapahid. Ibuhos mo ang iyong presensya, Espiritu Santo. Itinataboy ko sa sandaling ito ang lahat ng sakit, itinataboy ko ang lahat ng karamdaman sa pangalan ni Jesus. Itinataboy ko ang lahat ng pang-aapi ng dyablo laban sa aking mga kapatid. Lahat ng bitag ni Satanas ay mabuwal sa lupa sa pangalan ni Jesus. May mga plano na ang dyablo, pero ang mga planong iyon ay nabasag na ngayon sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. O Panginoong Diyos, niluluwalhati kita sa aming araw-araw na panalangin. Ama, hindi kami karapat-dapat sa ganitong pabor at pagmamahal. Pero nagpapasalamat ako dahil ramdam namin ang iyong pag-aalaga. Hindi nasasayang ang dasal natin dito. May mga naniniwalang hindi naririnig ang panalangin nila. Pero kasinungalingan yan ng dyablo, Panginoon. Ipahayag mo ang iyong mga plano para sa iyong mga anak. Naway umalis sila ngayon, Diyos, na espiritual na napapanibago at puno ng iyong presensya. Alleluia. Ng isang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundong ito at naway ang kapayapaang ito ay maging pangmatagalan, na ang kapayapaang ito ay sumama sa kanila sa lahat ng araw ng kanilang buhay. Ama, ipinapanalangin ko ang lalaking ito na naging hindi tapat,
Hindi niya nagawang panatilihin ang tipan sa kasal. Binibigyan niya ng pagkakataon ang dyablo, ang kasalanan. Jesus, baguhin mo siya. Panginoon, buksan mo ang kanyang espiritual na mga mata. Ama, gaano karaming mga lalaki ngayon ang nabulag ng kaaway, nabulag ng kasalanan, ng mga panandaliang kaligayahan ng mundong ito. O Diyos, ako'y nananalangin din para sa mga babaeng ito, aking ama, na madalas ay nagbibigay ng pagkakataon sa kasalanan na, Panginoon, nagnanasa ng mga bagay na hindi nila dapat naisin. Madalas, aking ama, hindi pinahahalagahan ang lalaking kasama nila sa bahay, hindi pinahahalagahan ang kasal. Panginoon Ama, maawa ka sa aming pamilya. Walang pamilya ang dyablo, kaya't nais niyang sirain ang ating pamilya. Ngunit sa sandaling ito, itinataas namin sa pangalan ni Jesus ang bawat plano, bawat salitang binalak laban sa amin. Bumagsak nawa ito sa lupa sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sa sandaling ito, hinihiling ko, Panginoon, tatakan mo at ilagay ang iyong ganap na kagalingan sa iyong mga anak. Naway magpatotoo sila sa mga komento tungkol sa himalang ginawa ng Panginoon. Ang taong nakakaramdam ng matinding presensya at naglalagablab na puso, iyan ang iyong presensya, Ama. Kumpirmahin mo ito sa kanyang puso upang wala ng pagdududa at upang ang iyong pangalan ay maparangalan ng lahat magpakailanman. Naway bigyan mo kami ng lakas, Diyos, na patuloy manalangin dito araw-araw. Sa pangalan ni Jesus, ako'y nananalangin at nagpapasalamat. Amen. Luwalhati sa Diyos. Alleluia.